na dalawa silang magkapatid na hiwa-hiwalay na rin at ulila na rin silang lubos. At sila ay inampun. Pwedeng malaman kung nagkasakit ba yung magulang niyo o ano ang dahilan ng pagkamatay po siya. Pagdating niya po sa bahay, naabutan na lang po namin si mama. Kumakain po siya, pinakain ni papa. Tapos nung andun po kami sa loob, tinatawag kami ni papa. Tapos sabi ko nga po nung sabi ko, ba't kaya ganun yung pagtawag ni papa? Sobrang lakas. Hindi naman, nagre-recover pa lang po kami noon. Tapos si papa naman po, pag ano po namin, wala na si papa, nakaupo na lang po siya sa may upuan. Wala na po siyang hininga. Sobrang hirap po kasi sabay po nagre-recover pa lang po kami nung pagkawala ni mama. Pero sumunod po agad si papa. Hindi po namin yun matanggap agad. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto, meron naman tayo panibagong scout, no? Na-scout to ni Vince nung nasa palengke sila. At napag-alaman ko na dalawa silang magkapatid na hiwa-hiwalay na rin at ulila na rin silang lubos. At sila ay inampon nung asawa nung kapatid nung kanyang mama. Simula nung mga 11 years old hanggang ngayon, at sila na rin ang nagpapaaral. At sila ay tumutulong na nagre-repack ng paminta para may panggastos, at minsan kinakausap nila yung teacher para kanyang tiyahin para mag-absent, para magtinda, para kinabukasan ay meron silang panggastos. So eto mga kanuli, ay wala na rin ang kanyang mama at papa. So napakapala dahil meron silang tiyahin na umampun sa kanila at pinag-aaral. So eto mga kanuli, tunghayan natin ang kwento ng kanilang buhay. Si Badet at saka si Nona, magkapatid po. So tara, lapitan po natin sila. Ay, hello po. Ito si Badet, si Nona. Yan. Hello po, kumusta po kayo? Okay naman po. So ito mga kanuli, siguro direct to the point na tayo. Wala nang masyadong paligoy-ligoy. At sabi nga nung kanyang tita kanina ay nga sila ang nag-aalaga sa kanila at iniingatan at hindi rin pinapalabas daw. At eto, dati yung bahay nyo malayo dyan sa titirahan nyo? Ay, dyan lang po sa may gubat. Sa may gubat. Si Bernadette muna tanongin natin. Sa may gubat lang daw ang kanilang tinitirahan. Dyan banda. Ayan. At ikaw Bernadette ang panganay? Hindi. Sa inyong magdalawa? Ako po yung matanda po sa bunso? May bunso pa po. May bunso pa. Ilan kayo magkakapatid? 10. 10. At may mga asawa na yung mga kapatid nyo, no? Opo. Kaya kumbaga ay kanya-kanya na kayong buhay, ganun. Opo. Ikaw, Nona, nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade mo? Grade 8 po. Grade 8. Opo. Si Bernadette? Senior high school po. Grade 12. Bernadette, ilang taon ka nung tumira ka kina tita mo? 12 years old po ako nung pumunta po ako sa kanila. Kasi po, nung pagkamatay po nila mama at papa, kay lola po ako tumira po noon.
Tapos, umalis po ako kanila lola. Napunta po ako doon dito na po sa bago namin tinitirahan. Kaya tirahan. Apo. Bali, ikaw na una. Magkasunod ba lang ba kayo o magkaagwat ng taon na tumira sa tita niyo? So, bali po, ako po yung naunang tumira po kanila, tita. 10 years old po akong tumira sa kanila. Hanggang ngayon, no? Opo. At pwedeng malaman kung nagkasakit ba yung magulang niyo o ano ang dahilan ng pagkamatay? Ano po, si mama po kasi dati po nagtitinda lang po kami ng mga kakanin po. Tapos nabaon po kami sa utang. Tapos si mama po ang dami niya na pong iniisip kasi po ang dami namin nagpapaaral siya, tapos nabaon din po kami sa utang. Iniisip niya po yung mga utang niya. Kada tinda po niya hinuhulog lang doon sa utang niya kasi nga po baon na po kami. Isang araw po noon yung nagtinda po siya, hindi naman po kasi ako sumama noon. Nagtinda po siya noon. Tapos nag-expect po kasi siya na makakapag-release po siya ng card para po maipaayos yung bahay namin. Tapos bigla pong hindi daw po siya makakapag release kasi daw po parang palya-palya daw po yung paghulog. Po siya, yung inisip niya po yun, na-depress po siya. Pagdating niya po sa bahay, naabutan na lang po namin si mama. Kumakain po siya, pinakain ni papa. Tapos nung andun po kami sa loob, tinatawag kami ni papa. Tapos sabi ko nga po noon, ba't kaya ganun yung pagtawag ni papa? Sobrang lakas. Hindi naman ganun si papa. Tapos paglabas ko po noon sa bandang kusina, sumusuka na po si mama. Tapos di po namin akalain na ganun po agad yung mangyayari na ma-high blood po siya. Tapos diretso pong komatos. Talagang sobrang hirap po kasi hindi po namin talagang inaasahan. Isang araw lang bigla na lang siya mawawala. Sobrang hirap po ng buhay namin nun. Tatawid pa po kami sapa para lang makapunta sa may kalsada. Tapos nung nawala po si mama, nagre-recover pa lang po kami noon. Tapos si papa naman po, sabi gusto niya daw kung parang namimiss niya si mama. Tapos umalis po siyang bahay. Yun po pala nag-inom siya ng madami, hindi siya kumain. Puro lang alak yung niya, iniinom niya. Tapos biglang umuwi po siya sa bahay. Imbis po kasi may sakit na siyang dati, mas lumala pa po yun. Tapos pag uwi niya pong bahay, 1 buwan po siyang hindi umuwi. Tapos pag biglang uwi niya po, may sakit na siya. Tapos nung kinagabihan pong pag uwi niya, pag po namin, wala na si papa, nakaupo na lang po siya sa may upuan. Wala na po siyang hininga. Sobrang hirap po kasi. Sabay po, nagre-recover pa lang po kami nung pagkawala ni mama. Pero sumunod po agad si papa. Hindi po namin yun matanggap agad. Tapos po, nung pagkawala nila mama at papa, doon na po kami nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Yung mga kapatid ko po, mga nag-asawa na kasi sa hirap din po ng buhay. Akala po nila yun na yung magiging way nila para makaahon. Pero tapos ngayon po, bali 3 na lang po kami nag-aral. Yung bunso po namin kapatid, tapos kami pong 2. Tapos ngayon po, sobrang
kahit 6 years na pong wala sila mama at papa, sobrang ang sakit pa din po kasi kapag nakikita mo yung mga classmate mo na kapag may meeting, kapag mag-a-attend ng graduation, yung mama yung magsasabit ng medal. Pero inantay ko yun. Nung graduation ko ng elementary, sabi ko, kasi si mama, proud na proud yun sa akin. Kasi lagi akong top achievers sa school namin. Tapos sabi ko, ma, pag ako gagraduate, ikaw po yung masasabit ng medal ko. Pero hindi niya po yun. Hindi ko po yun na sa kay mama. Hindi ko po naranasan na sabitan ng medal ng graduation ko. Sobrang naiiyak ko na lang po ako kasi yung mga classmate ko, kasama yung parents nila. Masaya sila kasi yung proud na proud sila sa anak nila. Pero ako nung time na yun, sobrang bagsak ako. Kahit sa akala ko, oo, naka-honor nga ako. Pero wala naman yung parents na proud sa akin. Yung akala ko, nung inaasahan ko na na nasabitan ako ng medal na maglalagay sa akin, nagbibigay sa akin ng diploma. Maaga silang nawala. Maaga nila kaming inipon. Sobrang sakit lang kasi. Tapos naawa pa kami dun sa bunso naming kapatid. Kasi 3 years old pa lang siya nung nawala sila mama. Hindi niya nga alam nun kasi kapag tinatanong namin sila na teens, asan si mama? Tapos sasabihin niya sa amin, wala, nagtitinda. Sobrang sakit kasi akala niya buhay pa yung mama namin. Pero wala na talaga. Yung akala na paggising niya andun si mama, pero hindi niya na nakita. Hindi niya na naranasan na alagaan pa ng magulang. Hindi niya na naranasan na mahalin isang tunay na magulang. Kaya sobrang kami nahihirapan din. Tapos ngayon sa tinitirahan namin, okay nga lang kami kasi kinupkup na kami. Siyempre sa isang bahay kapag nakikitira ka, siyempre may mga hindi rin pagkakaunawaan, pero tinatanggap nila pa rin kami kahit minsan napapagalitan kami, pero okay lang kasi sa ikakabuti rin pala namin yun. Kaya nagpapasalamat kami sa kumupkup sa amin kasi hindi kami hinahayaan na ay pabayaan na lang magpumunta kung saan mag-boyfriend kung sino-sino. Inaalagaan kami, pinapayuhan kami kung ano ba yung dapat gawin. Tapos sabihin na mag-aral ng mabuti kasi sa inyo rin naman yan, hindi rin naman yan para sa amin. Doon pa lang sabi ko, ang bait nila kasi kung sa iba lang pinaghinto na kami na pag-aaral. Siguro kung hindi kami napunta sa kanila, siguro nakapag-asawa na kami. Kasi wala sa aming magpapayo. Walang nakakatandang magpapayo sa amin kung ano ba yung dapat gawin. Kasi magulang din naman sila. Ano nga, Bernadette, ay talagang sabi ko na mukhang may mabigat na damdamin na dinadala. Pagkakita ko pa lang sa'yo, parang ang bigat na damdamin. Ayan, na ano yung mga saloobin mo na maagang nawala yung magulang mo na dating nararanasan mo, tapos ngayon naninirahan na lang kayo sa tita nyo?
Para po sa akin, masakit po talaga sobrang maiwan ng magulang. Lalo na po, mga bata pa po kami noon. Wala pa po kami nun sa tamang pag-iisip kung anong gagawin namin. Tsaka, pag po sa school, pag po may nang bubuli, wala ka pong mapapagsabihan kasi wala na po yung papayo, yung magpapalakas ng loob. Kailan ba naman nawala yung mga magulang nyo? Anong taon? Ano po, 2017 po. Pero parang sariwa pa rin, no? Opo, kasi hinahanap pa rin po kasi namin yung pagmamahal ng magulang. Kasi po, sobrang sabik na sabik po kaming alagaan. Kasi konting panahon lang po yung pagsasama namin. Tapos, kami po kasi nung dati, kahit naghihirap kami, okay naman kami. Masaya naman kami. Wala kaming pag-aaway. Saka mas masarap na kahit kumain lang kayo ng isang beses ang araw or asin lang, masarap kasama mo yung mga magulang mo talaga. Talagang naranasan na po namin yun. Sa sobrang hirap po namin noon, kahit asin lang po yung ulam namin. Minsan po yung yung gata ng nyog. Yun po yung ulam namin dati. Pero po, okay lang po sa amin yun kasi kasama po namin yung parents namin. Yung matatag po kami kasi andun sila eh. O kaya okay lang po. Pero nung nawala po sila, parang ang hirap naman. Nagtanong nga po kami sa sarili namin, kaya ba namin to? Tapos minsan po pag ako nananalangin, sabi ko, Ama, ba't ganun? So, bakit sunod-sunod naman yung pagsubok na binibigay mo sa amin? Kaya pa ba namin to? Pero, sabi namin, wala naman siyang ibibigay na pagsubok na di namin kayang nagpasan, di ba? Kaya, sabi ko, go lang. Kaya namin. Kaya, ngayon, kahit kami na lang yung nag-aaral, talagang nagpupursige kami. Para na makatapos. Kasi yun talaga yung sa amin kasing magkakapatid, walang nakapagtapos. Sabi niya, Mama, kahit isa lang sa inyong magkakapatid makapagtapos, okay na sa akin yun. Kaya sabi ko, Mama, sana matupad ko yung pangarap mo sa amin. Kahit wala ka na, sana matupad namin yun. Kasi gusto ko na maipakita sa mga ibang tao na kapag may sinasabi na ay yun si wala naman dyan nakapagtapos, pero andito pa rin naman kami, nag-aaral pa kami. Kaya ngayon gusto namin ipakita na makakapagtapos kami kahit anong hirap, kakayanin yun. Basta may tiwala kami na kaya namin. Ayan, at sabi nyo nga, yung dating bahay nyo ay nasa gubat, tapos ay sira-sira na, wala na talaga. Tapos siyempre ngayon wala na talagang nakatira dahil nasa ibang bahay na kayo. At Nona, paano ka nag-adjust nung 10 years old ka hanggang ngayon, mula sa bahay nyo hanggang sa tinitirahan nyo ngayon? Nag-adjust. Paano mo in-adjust yung pamumuhay araw-araw? Noong una po, malungkot po ako. Kasi yun na nga po, wala na sila mama. Tsaka, nagre-recover pa po kami nun. Pero, nung tumagal na po ako, naipadama din naman po ni Mama Dela at ni Papa Rodi, yung sila po yung nagpalit bilang mama, bilang papa, tsaka yung mga anak po nila
bilang nagpalit na din po bilang mga kapatid, ate, kuya. Nagpapaalala sa amin kung anong dapat gawin. Ayun, Bernadette, ikaw, paano ka nag-adjust? Simula doon sa bahay nyo dati hanggang nung dito ka na Noon po mahirap. Kasi po parang ang tingin ko pa po sa kanila is ibang tao. Kasi po, nag-a-adjust pa lang po ako noon na, sabi ko, parang nahihiya pa po ako sa kanila. Hindi pa po ako aware sa bahay nila. Parang hindi ko pa po feel at home. Parang ganun po. Pero nung nakasama ko na po sila ng matagal, parang doon na po nahabi ko, pinapadama pala nila yung pagiging pangalawang magulang na sa amin. Ginagabayan kami, sinasabihan. Kung may mali kaming nagagawa, pinagsasabihan kami, tinuturuan din kami. Ayan, no, at ayan na nga, at lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Iba-iba ang pagsubok na ating pinagdadaanan bawat tao. At masasabi ko na mapalad pa rin kayo. Kasi yung iba, nakagaya nyo, ay wala nang tinitirahan. Nagpapalaboy na lang kung saan-saan at walang tinutulugan, walang makakainan. Kumbaga yung iba nga ay nalilimos na lang, yung iba ay nangunguha na lang dun sa ng mga Jollibee, yung mga pagpag na pagkain para lang maitawid yung kanilang pang araw-araw. At kaya nasabi ko na kahit paano nawala man yung mga magulang nyo, mapalad pa rin kayo dahil sa talagang nakalaan na talaga siguro sila para sa inyo. May plano na ang Panginoon para sa inyo na nawala yung magulang nyo, meron kayong pangalawang magulang na mag-aaruga sa inyo. At yung mga advice nila, ayon sa narinig ko, tama lahat yun. Na minsan, binabawalan kayong lumabas, kung may nagagawa kayong mali, ay pinagsasabihan kayo. Ganyan din ako noon, nung yung edad ko ay kagaya nyo. Minsan iniisip ko na pag pinapagalitan ako ng mga magulang ko, ay parang feeling ko ako ang tama, feeling ko sila ang mali. Nung nagkaedad na ako, tama pala, tama yung mga magulang natin. At ayan, pinapasalamatan ko ang kumupkup sa kanila, mga tiyahin at tito niya na kumupkup. Hindi ho yan pambihira ho, bihira ho ang tao na ganyan na kukupkupin, patitirahin, bibihisan, pakainin, pag-aaralin. Kahit na hirap din ang kanilang pamumuhay at yung kanya mister ay stroke din, patient, at nagtitinda sa sari-sari store. Ang kita dyan ay piso-piso lang dahil sa nagtindahan din po kami dati, at sila ay nagre-repack, no? Di ko alam kung anong oras sila inaabot. Anong oras kayo inaabot na mag-repack ng mga laurel, paminta? Minsan po, gabi na po. Mga alas 12, ganon? Ay, Nasa mga 10 10, to 11. mga 10 to 11. Anong oras kayo nag-uumpisa? 7 po to 8. 7 to 8. Tinatapos sila ng mga 10 ng gabi. So, kailangan kasi nila mag-repack kasi nga nagtitinda sila sa Changi. So, siguro ituloy nyo lang yung at huwag kayong makakalimot na magdasal sa Panginoon. At nandyan na yan, baga turing nyo na lang na blessing lagi yung araw-araw na may dahilan talaga. At huwag nyo kalimutan magpasalamat palagi kay God, kina nag-aalaga sa inyo, nabigyan lagi ng malakas na pangangatawan. Doon sa mga kompleto pa ang magulang, at doon sa mga wala na rin mga magulang na nakaka-relate sa kanila, sa kwento ng kanilang buhay, at doon sa mga kompleto pa ang magulang, kung i-analyze po natin yung kwento, mahirap mawala ng isang magulang. Ano ang may advice mo sa mga kabataan na kompleto pa ang mga magulang, Bernadette? Ako po, yung masasabi ko lang po, sa mga kumpleto pa po yung magulang, tsaka po sa mga anak na pasaway, dapat sulitin nyo na kasama nyo yung mga magulang nyo. Kasi hindi nyo alam kung anong araw at anong oras sila mawawala sa tabi nyo. Baka kapag nawala sila, magsisisi kayo na naging pasaway kayo.
na lagi kayong papaproblema, sakit sa ulo. Kaya dapat mahalin niyo, ipakita niyo na na mahal niyo yung magulang niyo. Ipakita niyo na tutulungan niyo sila. Kasi hindi natin alam yung buhay ng isang tao. Lalo na yung magulang natin. Hindi niyo alam na kumakain kayo pero yung magulang niyo sa isang sulok, hinahayaan kayo kumain pero sila hindi. Kasi yung pagkain nila binibigay lang nila sa inyo para makakain kayo. Yun yung sakripisyo ng isang magulang. Kasi ganun din yung mga magulang namin. Grabing sacrifice nila sa amin. Na kahit walang-wala na sila, pero kahit nga nahihirapan na sila, pinapakita nila sa amin na masaya pa rin. Kasi ayaw nila kaming mag-isip na anong problema. Parang silang dalawa lang yung mag-uusap na kung ano yung problema. Kasi ayaw nila kaming maapektuhan lalo sa pag-aaral. Kasi daw kung mag-iisip kami, maapektuhan na baka daw kami hindi pumasok. Yun nga, bilang magulang, hindi nila hayaan na mapahamak yung mga anak nila. Kaya naman yung mga kumpleto pa yung pamilya, mahalin yung magulang nyo. Mahirap. Gaya sa amin, sobrang hirap. Buti nga kami kasi may kumkup sa amin na pinaaral kami. Paano kung yung ibang mawalan ng magulang, magsisisi kayo kasi hindi nyo alam kung saan kayo pupulutin. Magsisisi kayo kasi wala nang magulang nyo. Hindi nyo alam yung kapalaran nyo kasi wala nang mag-aaruga. Kaya huwag kayong magpapasaway, sundin nyo yung magulang nyo. Mag-aral kayo ng mabuti. Ipakita nyo na mabuti kayong anak. Kasi hindi nyo pa yun kayang tumayo sa sarili nyong paa kung wala yung magulang nyo. Sobrang hirap. Oo, sa umpisa parang nga kami dati parang medyo pa. Pero nung habang tumatagal na pabigat yung pagsubok, dun mo na maalala yung magulang mo. Kapag nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo? Diba sarili mo na lang kasi wala na yung magulang mo? Ang hirap, dun pa lang, mahihirapan ka na. Kaya dapat sa mga lalo na ng mga bata na laging nagpapaano sa magulang, sundin nyo naman, tulungan nyo. Kapag nakikita nyo na malungkot, kausapin nyo, pasayahin nyo. Kasi yun naman yung kailangan ng magulang din. Kailangan din nila kailangan din nila mapasaya ng isang anak. Yung kahit pangitiin nyo lang, bigyan nyo ng joke. Yun nga bigyan nyo ng joke para lang mawala yung iniisip nila. Di nyo alam, madami na palang problemang iniisip yan. Tapos dadagdag pa kayo pagpapasaway. Kaya dapat maging naman kayo sa magulang. Kami nga, naging pasaway din naman kami dati. Pero pinagsisisihan na namin yun kasi sobrang nakakaano namin. Bakit ko kasi ginawa yun? Yan tuloy. Ganito. Pati nga ngayon, syempre, dito sa namin, sa tinitirahan namin, pag nagkakamali kami, kapag napapagalitan kami, tinatanggap namin kasi alam namin na mali yung nagawa namin. Ayan. Ikaw, Nona, anong may advice mo doon sa mga kumpleto pa ang magulang? Para advice ko po sa mga kumpleto pa po yung magulang nila. Habang nabubuhay pa po yung mga magulang nila, mahalin nyo. Kasi mahirap mawalan ng magulang. Kasi yun na nga yung sinabi ni ate, wala lang mag-a-advise, wala na kayong masasabihan na kung anong problema nyo. Kaya mahalin nyo yung magulang nyo.
ipadama nyo na deserve kayong anak. Kamahal-mahal kayong anak. Ano, kaming mga vlogger ay inspiration din lang kami, no? Inspiration din lang kami sa aming mga daily routine, sa aming mga iba't ibang kwento ng buhay na naiba-vlog. Ang trabaho talaga namin ay maghatid ng kwento. Depende kung anong vlog ang iyong ginagawa sa iyong YouTube channel, no? So si Kuya Noli, ang aking vlog talaga ay ganito, charity vlog, ay maghatid ng kwento ng buhay ng ating mga kababayan at makapag-alalay, bahagya, kahit papaano ay hindi man natin masolusyonan ng 100%, kahit lang bahagya ay makapag-abot tayo ng pansamantalang pang-alalay. Ayan, at sana ay makatulong sa inyo si Kuya Noli kahit na bahagya sa pamasahe, pang merienda, sa school. Kailan lang nyo? Graduation? Ano pa po, April? April. Ano na? April. So ay mga kanoli, at marami nakaka-relate, no, sa mga mga kababayan natin na gusto magpaabot ng pagmamahal sa kanila, no. Andyan lang po yung YouTube channel ko, na mag-comment lang po kayo at bigyan natin sila ng kahit pambaon man lang. Yan. Hatiin nyo na lang yan. Kayong dalawa. Thank you po. Hindi ko na lang sabihin kung magkano. So nawa ay makatulong yan sa inyo na dalawa. Sabi ko nga, ang trabaho ni Kuya Noli Vlog ay makapagpaabot ng bahagyang alalay. Kahit hindi man 100%, makasolusyon bahagya. Or mapagaan kaunti. So ayan, so ganun talaga ang buhay. Move on. Harapin natin ang panibagong bukas. Importante, tuloy-tuloy tayo sa pangarap natin. Yung goal nyo yung dalawa, panghawakan nyo yun. Ayan, at sige lang laban, huwag nyo kalimutan mag-pray. May gusto ba kayong sabihin? Thank you po kay Kuya Noli po. Na po kami, yung story po namin is napaabot po namin. Tas yung mensahe po namin sa bawat tao. Maraming salamat. Maraming salamat po kay Kuya Noli. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan Noli sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan Noli sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba,
mas inuuna pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan gamayan. Dapat at tularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan. Pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, dami nakakaalam, matagal na ring ramdam, sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Kaya mo yan, magtiwala. Handa kaming sumuporta, sa Diyos lang ay maniwala. Huwag na huwag kang manghihina, hina.